Sa makatuwid, wala pong katotohanan ang naunang balitang lumabas sa Philippine Diary Inquirer at Rappler na nagsasabing naghahalaga na mag-hit na 6,000 ang bawat isang set. Napakamali po ng kanilang sinabi. Ang halaga po ng isang medical grade, complete set na PPE ay lumalagay na 1,800 to 2,000 kada set. Ito po ay mula sa ulo hanggang paang proteksyon para sa ating mga healthcare workers. Kung bibilhin po natin ang sinasabi sa ibang halaga na 400 hanggang 600 pisong PPEs, binibigyan po natin ng mga healthcare workers ng maling sense of protection. Marami po nagsasabi na ang PPEs is 400 lang o 600 lang. Alam niyo po, pagka sinuot niyo po yun, mamamatay po ang ating mga health workers dahil nagkakaroon po sila ng wrong sense of protection. Wala po, hindi po pumapapasa po yan sa mga tinatawag nating medical standard. Hindi po natin pwedeng isacrifice ang buhay ng ating frontliners kasi ang ating mahal na presidente, yan ang sinasabi sa amin na kailangan mai-preserve natin ang buhay ng ating mga medical workers. We must buy the best quality of level 4 medical grade PPE. Yung worth na 400 na 600 pesos na PPE, inuulit ko, it did not undergo proper test and evaluation. Hence, we are risking their lives if we procure these very cheap PPEs. Hindi po ganon ang palakaran sa procurement. Dapat tingnan po natin ang kalidad ng ating mga binibili. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng National Task Force Against COVID-19 na pamumuno ni General Lorenzana at Secretary Eduardo Año, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ang layunin po ng personal ito ay mabigyang linaw ang status ng procurement ng personal protective equipment or PPE para sa ating mga frontliners. Marahil ay nabasa na ninyo ang mga naunang balita na lumabas sa ilang pahayagan at online media outlets tungkol sa usaping ito. Nais po naming bigyan linaw ang nilalaman ng mga balitang ito. Una, magkano na po ang nagastos na pamahalaan para sa pagbili ng PPEs? Tayo po ay nakabili ng 1 milyong PPE na nakakahalaga ng 1.8 billion pesos. Kasalukuyan na pinamamahagi ang mga PPEs na ito na 699 sa ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gusto ko ring bigyan ng emphasis ang procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM ay siyang namamahala sa pagbili ng PPEs at ang Office po ng Civil Defense ay siyang namamahagi ng mga ito. Ang kaalaman po natin ng PSDBM po, ito po ay nakakabili ng malalaking bulto. Even yung mga civilian hospital nga gustong kumuha sa ng PSDBM dahil kasi napakamura ng pagkakuha po natin sa ating mga PPEs. Ang ating pamahalaan ay naglalaan ng halagang 20 billion pesos para naman sa pagbili ng karagdagang 11 million PPE sets. Ito po ay dahil po sa ating pronouncement ng ating mahal na presidente na kailangan mag-stockpile na po tayo dahil alam po natin na ang COVID ay mag-stay na matagal hanggang wala pa pong tinatawag na vaccine. Mula sa 11 million PPE sets na ito, tayo po ay kasalukuyang bumili ng 3 milyon. At para po sa inyong kaalaman, yung 3 milyon po na ito ay darating into batches na 250 by batches. So magsisimula po ito ngayong May 18, ngayong Monday. Ang halaga po ng isang medical grade, complete set na PPE ay lumalagay na 1,800 to 2,000 kada set. Ito po ay mula sa ulo hanggang paang proteksyon para sa ating mga healthcare workers. Kung bibilhin po natin ang sinasabi sa ibang halaga na 400 hanggang 600 pisong PPEs, binibigyan po natin ng mga healthcare workers ng maling sense of protection. Marami po nagsasabi na ang PPEs is 400 lang o 600 lang. Alam niyo po, pagka sinuot niyo po yun, mamamatay po ang ating mga health workers dahil nagkakaroon po sila ng wrong sense of protection. Wala po, hindi po pumapapasa po yan sa mga tinatawag nating medical standard. Hindi po natin pwedeng isacrifice ang buhay ng ating frontliners kasi ang ating mahal na presidente, yan ang sinasabi sa amin na kailangan mai-preserve natin ang buhay ng ating mga medical workers.
We must buy the best quality of level 4 medical grade PPE. Yung worth na 400 na 600 pesos na PPE, inuulit ko, it did not undergo proper test and evaluation. Hence, we are risking their lives if we procure these very cheap PPEs. Hindi po ganon ang palakaran sa procurement. Dapat tingnan po natin ang kalidad ng ating mga binibili. Sa makatuwid, wala pong katotohanan ang naunang balitang lumabas sa Philippine Diary Inquirer at Rappler na nagsasabing naghahalaga na maghit na 6,000 ang bawat isang set. Napakamali po ng kanilang sinabi. Ito pong PPEs ay level 4 ang quality. Ibig sabihin po nito ay medical grade at pumasa sa international standards. It was designed to provide maximum protection to our medical frontliners. Binibigay po natin ito sa ating mga frontliners sa buong bansa upang siguruhin ang kanilang proteksyon at kaligtasan. Kasama po dito ang mga tinatawag nating frontliners ng AP, PNP, at ang ating mga uniformed soldiers na nagbigay sa mga checkpoint. Kakasama po yun dahil kasi sila po rin po ay nahandyan sa mga mega facilities. Kaya lubos po tayong nalungkot na mabalitaan natin na may 1,000 healthcare workers na nahawa sa COVID-19. Since government began purchasing and distributing these PPEs with the medical grade level 4, there has been a great reduction of cases of deaths among our health workers. From as high as 20 deaths, sa awa po ng Diyos, ang mga doktor at nurses po natin ngayon ay protektado na. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor nang galing sa China, kailangan pa rin po nating improve ang ating safety protocol para maging ligtas ang ating mga health workers. Pagka naka-PPE tayo, kailangan maging pa rin tayo, security conscious, dahil kasi hindi lang ang PPE ang mapagligtas sa atin, kundi ang ating safety nets o tinatawag nating safety procedures o tinatawag nating self-awareness na pag nag-decuffing tayo ng ating PPEs ay kailangan dahan-dahan. With these developments, kakayanin na po ng ating kasalukuyang health system na ma-address ang mga pandemic na ito. So ano na po tayo? Sa ibang ano na po tayo? Kaya naman po ay masaya kaming marinig na patuloy na pagbaba ng infection rate sa ating mga medical workers nitong mga nakaraang linggo. Ito ay isang magandang senyales ng ating mga hakbang na ipinapatupad upang pangalagaan ang kanilang kalusugan, katulad ng pagbibigay ng kanilang high-quality PPEs ay nagdudulot ng magandang resulta. Kasi po, pagka po safe ang ating tinatawag na mga health workers, nakita natin tumaas din po ang ating recovery. Kasi hindi na po sila takot pumasok sa ating mga pasyente. Nakita natin, napakalaki ng naging leap ng mga ating nagiging recovery. At present, we already distributed at least 200,000 PPEs across Mindanao and 260,000 additional 1,000 to Luzon and Visayas. Meron pa rin po tayong more than 430 na reserve ngayon na for distribution sa Visayas, Luzon, and Mindanao. Kaya nagpunta po kami doon sa Mindanao. Meron po doon na 150,000 na ngayon ay ready for distribution. At dito naman po sa Manila, meron din po na 230 na PPEs, 1,000 PPEs na ready for distribution para dito po sa Luzon and Visayas. We are expecting another 200,000 PPEs that will be airlifted by our AEP C-130 aircraft and also the 225 that will be coming in on Monday. So, ibig sabihin po, nag-stabilize na po ang ating supply sa PPE at nagkapasalamat po kami sa ating mga business partners na nagbigay ng milyon-milyon at mga tinatawag natin mga 100,000 of PPEs para sa ating mga civilian hospitals at saka ating government hospital. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyo sa inyong pagtutulong na ating makamit ang tinatawag nating how to secure our frontliners and to preserve them so that we can have yung tinatawag na maximum healthcare sa ating mga pasyente. Dumako naman po tayo sa ibang usapin. As of May 12, tayo po ay nagsagawa na ng 100
100,680 tests para sa 166,470 na katao. Ngayon po, maganda po nating mabalita na mayroon na po tayong 9,200 a day na po tayo, na-breach na po natin ang 9,000 mark. Bukod po rito ay tumaas po ng 70% ang actual test na kaya nating i-conduct mula 5,000 test para kada araw hanggang 9,200 tests per day sa ngayong araw. Sa pagtaas ng testing capacity ay dahil sa pagdami ng ating accredited COVID-19 laboratories. Sa ngayon, mayroon na po tayong 30 testing centers sa buong bansa na nagsimula ng noon lamang na 3 lamang. Ngayong linggo, 10 kaagad ang ating na-accredit. So mabilis na ang ating accreditation. Inaasahan po natin na mas lalawak pa po ang ating kapasidad sa pagtetest kapag natapos na ang accreditation ng mayroong 58,000 laboratories sa buong bansa. Nagbigay rin po kami ng rapid test kits sa Davao Region, sa NCR, sa Caraga, Laguna, Zamboanga City, at iba pang mga lugar na walang laboratorio. So, nakabili po tayo ng 200,000 test kits at na-distribute na po natin ang 175 sa mga lugar na po na ito. Sa kalusugan, nagbigay na po tayo ng 177,000 at 500 rapid test kits sa iba pang mga rehiyon sa bansa. Ipinaliwanag din po ng Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon ang guidelines para sa pag-transition sa ibang mga lugar mula sa Enhanced Community Quarantine papunta sa Modified ECQ o General Community Quarantine. Katulad ng kanyang nabanggit, kapag ECQ po, lahat po ay dapat mag-stay at home. Walang public transportation at bawal ang mass gathering. Sarado ang mga eskwelahan at skeletal workforce lang ang dapat mag-duty sa ehensya ng gobyerno. Sa ilalim naman ng MECQ, ipinagbabawal pa rin ang paglabas ng bahay, public transportation, at pagbubukas ng mga eskwelahan. 5 tao lamang ang pinahintulutang magtipon-tipon. So ang kaibahan po ng ECQ at saka MECQ po ay nagbukas na po na tayo ng konti sa ating mga negosyo para ang ating ekonomiya ay maihahon po natin. So sa MCQ, uumpisan din po natin ang pagbubukas ng mga business establishment kasama yung mga tinatawag nating nasa Category 1 at Category 2 at Category 3 provided that they will observe the stringent minimum health standards. Sabi nga ni Secretary Roque at ang mahal nating Presidente, dahan-dahan, unti-unti, hinay-hinay dahil takot tayo sa COVID. Sa ating mga kababayan, kami po ay humihingi sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-unawa sa ating pagharap sa krisis na ito. Sinisiguro po namin ang inyong ginagawa ng pamahalaan ang lahat na makakaya namin upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan at kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad na PPEs, medical supply, at iba pang mga serbisyong pangkalusugan sa ating mga frontliners. Sa pamamagitan ng bayanihan, naniniwala po kami na magtatagumpay ang ating bansa sa pagsugbo sa COVID-19. I would like to assure the Filipino people that the NTF, with the leadership of our President, and I, being the chief implementer, will do the very best that we can. For as long as we entrusted to do the job until the end of the COVID-19 pandemic, we will make sure that we can beat COVID. The problem that we are currently facing is something new, and which no government in the entire world has a manual that states the actions that can be taken. The whole world is breaking new ground, and we are learning as we go with it. Kaya nga sinasabi natin, we explore, we test, and learn. So we are exploring to open up our business in the near future. Unlike the first world countries that we are trying to learn as they go, our action may not be perfect or ideal, but we are doing our best to serve our people, to solve our problems at hand, pouring our time,
mind, and heart to accomplish the mission entrusted to us. Kaya nakikita nga natin kung saan-saan tayo pumupunta, sa Zamboanga City, dito sa Kangina, sa Laguna, doon po sa Davao, sa Caraga, at sa susunod na araw, pupunta naman po tayo sa Baguio para tulungan po natin ang ating mga kababayan. Tulungan po natin ang ating mahal na Presidente, mga kasama ko at saka ating mga kababayan, mahal na mahal po kayo ng ating mahal na Presidente. His primary concern is to save more lives and ensure our public safety. He loves our frontliners, the OFWs, and all of us. Please be patient in this time of crisis. Tapang, malasakit, bayanihan, together we heal as one. Magandang gabi po at maraming pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.